Everyone, welcome back, and as you can see, special setup na naman tayo because as per usual, we have some questions that require derma answers. And our special guest for today is my hair doctor, and I am super duper excited. This has been a long time coming. Our special guest for today is Dr. Cheska Quino. Hi, Jan. So nice to see you again. I miss you. I miss you also. Ang tagal na since our last consultation. Yun pa yung nag-prescribe ka sa akin ng medications. Yeah, diba? I have thicker hair. I'm so happy. Oh my God! Oh, diba? Short hair pa ako ngayon na. So that is a big compliment. Dr. Cheska is here to answer a lot of yung mga questions na probably curious kayo about sa hair loss. Ikaw ba, Doc, sa mga patients mo, what has been your experience so far when it comes to yung mga hair loss treatments? We are really advanced na as compared mo to 10 years ago na pababayaan na lang yung hair. At least now, they know na meron din silang mapupuntahan for hair and then sana for nail na rin. Kasi skin, hair, and nail, kaya ng dermatologist. Baby steps after this siguro, nail care naman, di ba? Pwede, di ba? So when it comes to hair loss kasi, Doc, marami ang confused sila between hair loss and hair fall. Magandang question, So when you say hair loss, ang daming klaseng hair loss. Basta pag nag-thin out or medyo kumonti na yung hair sa areas na dapat may buhok. Yun ang ibig sabihin ng hair loss. Ang hair fall yung nakikita mong na buhok sa CR, sa kama, sa unan, sa brush. Oo, so yung nalaglag na buhok, hair fall. Kasi hindi lahat ng hair loss may hair fall. Pag kunwari mayroong sakit na yung kunwari after mabuntis or after magkasakit, nalulugas yung buhok ko, ang dami pong nabubunot or nakukuha na buhok after ko maligo. Pero meron din yung hair loss dahil sa tumatanda na, numinipis na yung buhok sa scalp. Hindi necessarily may hair fall yun. Talagang numinipis na lang talaga yung buhok mo hanggang sa makalbo na. Di ba kunyari merong hair fall nangyayari from person to person? How can we check kung yung hair fall na yun is siguro parang normal lang or baka sign na siya of something serious like hair loss? Correct. Magandang tanong yun. Ang buhok natin, kung merong winter, spring, summer, and fall, meron din yun sa hair. So, meron yung luscious yung hair natin, punong-puno, spring siya, and meron ding time na fall. Kasi kailangan din naman magkaroon ng spaces, na empty hair follicles to give way for new hair growth. Okay? Pero, kailan natin malalaman na abnormal na yung hair fall kapag more than 100 strands per day. So, yung mga patients namin, it's either pinapakuha namin yung nahulog na hair, yung hair fall, tapos pinapalagay sa plastic, and then ito po yung sa first day, second day, tapos pwedeng bilangin if it's 100. Meron din kami ng hair chart na ano kaya yung kumpul ng hair, gaano kaya kadami. Ito, stage 1, stage 2, stage 3. Para malaman if abnormal siya or hindi. Active shedding ba siya or para yung normal hair fall lang. So, huwag kayong masyado nag-aalala if may makikita talaga kayong nalugas na hair kapag bagong ligo. Kasi kung less than 100 yun, that's normal. Kailangan talaga na empty hair follicles for new hair growth. How about naman yung Doc? Yung hair loss na walang hair fall. How do we know? Kasi diba, Doc, may sinasabi sila parang nagmamature lang yung hairline mo. How do you differentiate that with, nagre-recede na talaga siya and kailangan ko na magpatingin? What are the usual signs na dapat nating mas maging aware about? So, una, usually, tinitignan nila yung photos nila. Makikita mo naman na yung hairline mo different when you were teenager as compared when you're adult. Pero, once na nag-aalangan ka na, you have to go to your dermatologist kasi mini-measure namin yun. Tapos, meron kaming gamit. So, such as dermoscopy or trichoscopy, chine-check namin kasi napakadaming causes of hair loss. Hindi lang yan tungkol sa pagtanda. As a dermatopathologist, so, usually, kapag kinakabahan ako na medyo related to a systemic disease, I get a skin sample, I read it, and then, if tama yung kutob ko, I explain to the patient, iba rin ang gamot niya. Kaya importante talaga magpa-check up diba? Siguro, Doc, that's a very interesting thing na pwede nating i-explore, no? Ano ba yung mga iba't ibang types of hair loss and ano yung mga factors na usually related sila? So I guess ito na yung mga, magme-mention na tayo na medyo mga scientific na terms, yung mga mini-mention ni Doc kanina, yung mga androgenetic alopecia. Or lagi ko sinasabi sa mga pasyente, pagkalbo ng pagtanda. O tawag nga in English, male pattern baldness or female pattern hair loss. Kasi may pattern siya, parang Christmas tree, yung pagkalbo niya dito. Ibang-iba sa lalaki na pag ganon, di ba? At saka yung parang dito. Kasi as we age, numinipis na talaga yung buhok natin. I see. So, yun yung most common hair loss disorder. At saka, non-scarring. Ibig sabihin, hindi siya nagkakaroon ng peklat. Kaya, pwede pa siyang tubuan ng hair. Kasi medyo open pa yung hair follicles. So, yung androgen, yung nagkakos ng secondary characteristics. Yung pagkabigote natin, pagkabigote mo pala,
Tapos pagbaba ng boses, pagkakaroon ng parang Adam's apple, di ba? And hairy everywhere pag sa lalaki. And then pag nagiging parang paspunta na sa senior citizen, next kang ginagawa ay nire-recede niya yung hairline. Kaya kung titingnan mo, in order for you to control yung pag-recede ng hairline, kailangan makontrol yung androgen na yun. Makontrol yung pag-shift ng testosterone to dihydrotestosterone kasi yung dihydrotestosterone ang nagkakos ng pag-recede ng hairline. Sa lalaki ganun siya, Doc, yung etong dihydrotestosterone. How about for women? Ano yung hormonal cause niya? Oo nga, actually in females, little is known about it. Usually genetics, pag nakita, medication, stress, illnesses, pwede. Meron sinasabi nila na hormones pa rin, but not as big impact as androgen for males. Other factors, diet, nagkasakit ka ba, makapal ba yung dandruff mo, palagi ka bang pupunta sa salon, pero number one ko talaga ngayon, stress eh. Stress, oo. Yeah. Kasi diba, Doc, sabi nila, stress is a hormone. Tama ba? Yung parang may cortisol. It connects. Correct. It connects. So, anything about, kahit na cortisol yung naririnig mo, lahat yan konektado. Lahat ng hormones. So, if there's one imbalance, syempre, apektuhan nga yung other hormones, such as the androgen, right? Kung meron tayong top 3, siguro the first one would be hormones, and then genetics, and then stress. And then stress. And then diet, lifestyle, yung mga pag magpapasalon ka, mga ganon. So, yung pinag-usapan natin, Doc, that was yung most common na hair loss. Again, yung androgenetic alopecia, pagkalbo ng pagtanda, and yung male or female pattern, baldness or hair loss. Pero, as you guys know, hindi lahat ng hair loss conditions, sabi nga ni Doc, hindi siya lahat yun lang. Discuss din natin, Doc, yung mga iba't ibang types of hair loss na siguro common din sa mga patients mo. Ano may mga examples? Oo. Ang pwede ko talagang ma-discuss na second most common is yung alopecia areata, yung pocknat. Di ba yung androgenetic alopecia, through the years, parang nag-recede yung hairline. Tapos may pattern. Yung pocknat, within weeks or 1 month, may piso. Merong piso-like na shape ng hair loss patches. At ang masakit nito, pwedeng marami, pwedeng yung buong ulo mo na hindi na tinutubuan ng buhok asap, ibig sabihin within a month. Tapos, pwedeng ma-spread pag hindi mo pa rin makontrol yung kilay, other hairy areas, yung kilikili, bigote, at saka yung arms. Ano yung usual na causes nun? Stress? Stress. Alam mo, ang dami kong pasyente after nilang magka-COVID. Meron akong study nun sa Thailand kasi anything na virus or infection can cause alopecia areata. And then, pag kunwari, bigla kang pumayat, for some reason, nagkasakit ka or nagpapayat ka ng mabilisan. Or, pag in medical, ang most common ay thyroid problem. Hormones naman din. Yes. Pero talaga, stress. Stress, no? So, stress and hormones. Yeah. Ako, parang ano lang ulit to, Doc? Parang pinag-uusapan lang ulit natin, acne, di ba? Stress, hormones, genetics. Yes. Yung stress, ang daming yung pwedeng maapektuhan. So, eto naman, Doc, I'm not entirely sure kung ano siya. Yung telogen effluvium. Okay. So, meron 3 seasons. So, yung anagen, yung growth phase, yung gusto natin, si growth phase. Tapos, catagen, and then, yung resting, and then telogen, shedding. Yun yung ayaw natin. Meron namang shed ng shed. So, yung parang more than 100 strands per day. So, pag hair pull test ko, sa physical exam yun sa derma, check namin kung pag bunot namin ng hair, ang daming nasasama. Then, positive hair pull test yun. Ang ida-diagnose namin ay telogen effluvium. Common din yan. Kasabayan niya ni alopecia areata at saka ni androgenetic alopecia. Pwede sila magkasabay? Yes, pwede. At kapag hindi mo nakokontrol yung telogen effluvium mo, it will lead to androgenetic alopecia. So, ito na yung mga sinasabi nating hair loss na may kasamang hair fall. Very good. Okay. Kaya pag nag-isip tayo, what for female, kailangan may gamot na magpo-prolong ulit ng growth phase or anagen at pag-shorten telogen. Ano usually yung ginagawa niya to check para ma-diagnose or ma-detect yung certain type of hair loss na meron nila? Alam mo, 70% pa rin history. So may checklist kami, nagkasakit ka ba, nagpapayat ka ba, nakakalbo ba yung tatay mo, nakita mo ba yung mga tito mo o yung kapatid mo nakakalbo ba, ano yung mga tinitake mong gamot, no? Nag-vaccine ka ba? Nag-COVID ka ba? 'Di ba? Ang dami. Pagkatapos noon, at saka pa lang i-examine. So, check yung hair pull test. So, paano masabing positive yung hair pull test? So, usually, merong bunch of hair na kukunin. Usually, mga 60 yun in one. Tapos, 10%, pag nakakuha kami ng 10% of that 60, so mga 6, positive yun. Ibig sabihin, may telogen effluvium ka nun. So, isa yun sa mga physical exam. Another is, na-discuss ko na, is the dermoscope or trichoscopy. May mga signs yun. Kung alopecia areata ba siya, or androgenetic alopecia, or scarring alopecia. May mga pasyente ako na, yung akala mo, pagkalbo ng pagtanda,
tumatanda. Pero on dermoscopy, kita mo, scarring pala siya. Or diffuse type ng alopecia areata. May mga ganong rare na cases. So, importante na magpatingin, di ba? Kasi paano kung hindi yan, tumatanda lang ako. Pero yung pala, meron ka palang pathologic talaga na illness. Ang dami palang iba't ibang kinds, Doc. So, yung mga maliliit na bagay na sa atin, hirap na hirap kaming i-distinguish siya. Pero pag pina-check mo siya sa dermatologist, parang sobrang trained na kayo na parang pag nakita niyo na siya under the dermoscope, ay, ito pala siya. Oo. Kasi syempre, ilang years din naman sila din ng ating mga dermatologists yung pag-detect ng mga different types of hair loss, diba? Sobrang na-curious din ako, Doc, doon sa scarring alopecia. So, ano yung, Doc? Nasugatan? Tapos scarring alopecia. Pwede. Ang most common, syempre, yung mga na-aksidente o kaya nagpa-opera dito, no? So, kaya brain surgery. Syempre, magkaka-scar. Tapos, di na yung tutubuan ng hair, diba? Kasi keloid na or scar. Now, meron din naman katulad ng ang pinaka-common lupus. No, yung mga lupus patients. So, nagkaka-scar, no, yung areas, parang poknat, pero yung poknat tutubuan ng buhok pag nawala na yung stress and all. Pero yon, imbis na yung poknat na yon, may hair follicle pa, sarado na. So, hindi na pwedeng tumubo. Hindi na rin pwedeng tumubo. Okay. At makikita lang yon on dermoscope. At from that, on physical exam and history, malalaman na, baka lupus to, magpapatest, blood test na and all. O doon malalaman. O with that, parang sinyalis siya, at least madedetect kung may lupus ka o di may partner na kaming rheumatologist. Ang daming pwede nang gawin. At iba rin ang gamot. Hindi pwede yung pamahid-pahid lang, di ba? I see. Parang kumaga, kung nagpa-check ka with a dermatologist, baka may madetect ka pang iba pala na kailangan mo ng address, na issues, ganun ba? Oo, na systemic. Oo. As I've said, ang skin at saka yung hair, para siyang nagsibibigay ng signal na may nangyayari na. Pero ayoko sana na ma-overwhelm ka. Kaya gusto ko lang na may open na rin sa mga tao na kung ganun kayo ka-concern on your skin, sana wag nyo rin kalimutan yung hair. Kasi may mga iba, Doc, sabi na nila, parang acceptance na lang. Oo, diba, parang acceptance na lang, ano ko na lang nga. wala, makakalbo din ako, ano pa bang pwede kong gawin? May mga iba ganun, Doc, na hindi nila alam. Even ako before, akala ko, na, may solution pala. Siguro that's also one of the reasons kung bakit hindi ina-address as quickly yung hair loss, kasi hindi nila alam na may solusyon. Pero ayun nga, Doc, going back sa androgenetic alopecia or yung pagkalbo ng pagtanda. So, pag pumunta ka sa dermatologist, of course, meron siyang iba't ibang mga ibibigay or iba't ibang mga ipe-prescribe na hindi nga lang yung mga pahid-pahid, pero meron ding mga, well, in my case, meron din akong iniinom, tapos meron ding iba't ibang mga options na treatments. Siguro, Doc, maganda rin to discuss ano ba yung mga options na meron natin when it comes to not just yung mga products na pwedeng ipahid, but also yung medications and yung mga in-clinic procedures or even yung mga tools na iba't iba na pwede nating gawin para ma-address yung hair loss. So remember, dalawa lang talaga ang FDA approved for androgenetic alopecia. For males muna. That's finasteride kasi binablock niya yung DHT, diba yung kanina? And yung minoxidil. Yung minoxidil na topical, pamahid. Yes. Yun pa rin. Hindi ako papayag na magpa-procedure kung hindi mo rin iinumin at ipapahid kung ano yung FDA approved. Kasi yun yung first line. Sa kahit anong basahin mong libro, yun pa rin ang first line. Okay? So, kung you're a budgetarian, mag-focus ka na lang dun sa medical kung ano yung subok na at marami nang na-publish na paper tungkol doon. And then the rest add on. For example, ang babae, hindi naman pwedeng mag-finasteride for those patients na reproductive age group pa. So, ano pwedeng gawin doon? Minoxidil pa rin, pamahid. And then, pinapa-laboratory request namin. But again, lagi ko sinasabi, ang FDA approved pa rin for you ay yung minoxidil. Ito yung question na hindi ko masagot sa audience ko. Ang concern nila is yung impact of minoxidil and finasteride on their reproductive health. So, I'd like to know lang, Doc, kung ano yung thoughts mo on that. Kasi, I mean, very valid nga naman yun kung gusto nila mag-start ng family. naman. Diba? Pero, is there a way around it? Anong pwede nating gawin when it comes to that? So, for example, kasama yun sa history. Tatanungin, may future plans ka ba of having a baby? Kailan? Meron kasing mga case reports na pwedeng maka-affect doon sa fetus kapag nabuntis, no? So, ika-count ko at least 4 months before, I'll discontinue finasteride. And then, pag kunwari, nabuntis na, ready na ulit ako, babalik ko lang yung finasteride. As early as 3 to 6 months, babalik na ulit yung hair growth. This is based on case reports na nababasa ko na babalik naman talaga yung quality ng sperm. Pero meron case reports kasi na 10 years na nag-take ng finasteride and then they plan already to have a baby. So, ang recommendations noon, at least 4 months, discontinue. And then, normal baby na nabuntis agad yung wife. So, ibig sabihin, huwag matatakot, no? Pag pinrescribe, always ask your doctor. Lahat ng fears nyo. Hindi pwedeng tanggap lang ng prescription. We're there to answer all your questions, diba? Para hindi natatakot sa ganyan. Ano pa ba yung usual na question sa'yo about finasteride? Usually, ang worry nila is yung libido.
or yung parang, alam mo yun, nahihirapan silang maganahan. Kasi ako, Doc, personally, I'm very open about this na parang wala naman siya naging effect sa akin. And I thank you na nasa-share mo yon because delayed yung Pilipinas eh. If you go to Thailand, open na lahat, no? They've read a lot of articles already. Tanggap na nila na dapat mag-finasteride if gusto talaga nilang magkaroon ng change for androgenetic alopecia. Pag tinype mo talaga sa Google, yun yung laging lalabas. Loss of libido, erectile dysfunction. But remember, if you read through those articles, it's 5 milligrams. Siyempre, para lang yun doon sa mga may prostate hyperplasia, sa urology na yon. Pero para sa hair, 1 milligram lang yung pinaprescribe lang namin. And yung nakalagay sa recommendations. And if you read through it, ilang percent kaya yung nagkakaroon talaga ng ganitong side effects? Sa lahat na uminom na finasteride ng 1 milligram, 2.1 to 3.8%. In my, siguro mga 3 to 4 years na of checking on hair loss disorders and prescribing finasteride, mga 1 or 2 patients lang talaga yung talaga nagkaroon ng concern, yung naka-feel. In your years na yun, Doc? Oo. The rest, talaga, wala. Ang minoxidil ba, Doc, kunyari merong gumamit na either male or female, may implications ba yun sa reproductive health nila? Or kung gusto nila mag-conceive ng baby, gusto nila mag-start ng family, is there anything na kailangan nilang i-take into consideration? Remember, noong 1970s, merong minoxidil, pero oral, kasi for hypertension, control for hypertension lang siya. But may nakita sila doon na for layman's, parang pampakapal na nung hair, no? And then at the same time, minabasa din ako na it also shortens again the telogen and then lengthens the anagen phase. Wala talaga siyang connection with the hormones. But, hindi siya ni-recommend for pregnant patients. Sa bagay, yung mga pregnant, alam mo, yun ang pinaka-luscious na hair. Tapos, pag nanganak na, doon magte-telogen na fluvio. Hindi siya mag-hair fall after nila pero manganak. usually may pinakamagandang at pinakamakapal na hair habang buntis ng 9 months. So, yun talaga ang pinakamarami kong pasyente na females ay yung mga bagong anak. So, going back, wala siyang connection with it, but of course, hindi naman siya ni-recommend pag pregnant. Madami namang gamot na ganun, di ba? Parang better safe than sorry, mga ganun sila. Kaya partners sila. Yung isa for the hormones, isa pampakapal na, no? Kasi it gives nourishment then to the hair follicle. Para dun sa mga pasyente ko na ready na mag-baby, sinastop natin yung finasteride, pero continuous lang yung minoxidil. Remember, if you discontinue minoxidil as early as 2 weeks or 1 month, mag-hair fall na. Back to zero. Back to zero. Oo, pati nga actually finasteride, as early as 2 weeks, average of 3 months, back to zero. But the good thing is, pag bumalik ka na, mayroon ulit hair growth. Aside from yung mga medications naman, Doc, one of the more common na ginagawa ng mga tao is at home microneedling or yung parang derma roller. Perspective ko on it, yung dermatologist ko, sabi niya, any type of microneedling or any type of derma roller dahil iba't iba yung mga depth ng needles, parang syempre may technique din yun na tama. So, ang turo sa akin ng derm ko is kung gagawin mo, magpagawa ka na lang sa professional. Kaya hindi siya ginagawa at home. Tama yung derm mo na iba-iba yung depth. Pag hindi mo kasi alam, parang syempre inaral din namin yung journals kung ano yung tamang depth nun at saka yung tamang technique. Ano ang pwedeng mangyari kapag mali? Once a month lang namin yung ginagawa yung microneedling. Oh my gosh, okay. So, then yung microneedling namin, we make sure na FDA approved din yun. So, may ganun din, Doc. Chine-check din namin yun. Now, yung derma roller, it can cause scarring. Oh no. Yun pa naman yung... So, na-close na yung hair follicle, di natutubuan. Ini-imagine ko pa before, Doc, na okay, magda-derma roll ako dun sa receding part ng hairline ko. Kung yun yung mag-scar, di ba? Very, edi wala na. Kasi buti lang hindi ko ginawa. Next naman, Doc, LED devices. Actually, ito, yung mga maraming panggastos talaga. Yung helmet na you would use every week. Could you help clarify sa atin kung meron ba siyang dangers or what do you think, Doc? Yung LED, actually, ang gamit namin is the low-level light therapy. Low-level kasi dapat alam din mo din kung ilang nanometers or yung wavelength ng ilaw. So, FDA approved lang for hair growth is around 600 to 1,000 nanometers. So, kung yung nabili mo ay hindi mo talaga sure kung ano yung wavelength, pwedeng hindi gumana or pwedeng mas malala mag-cause pa ng hair fall. My 2 cents are, make sure talaga na alam mo yung tamang wavelength. So, ang only way talaga is talagang tama yung supplier. So, it's around 600 to 1,000 nanometers. And then, talagang read the label. Hindi pwedeng, pag sinabing twice a week, hindi gagana more if in everyday mo. Hindi ganun yun. Kung sinabing twice a week, 20 minutes, that's it. Wag mo nang sobrahan. And remember, yung FDA approved pa rin na medication
yun yung first line. Hindi gagana yun kung siya lang. So, kailangan actively nagtitake ka ng minoxidil and or finasteride kung lalaki. Yun pa rin talaga. You'll never go wrong kung FDA approved, di ba? Okay. Okay, next, Doc. Ito, sobrang excited ako sa question na to because I myself am considering yung mga in-clinic procedures. Okay. Very, very interesting yung topic na to sa akin, Doc, because maraming iba't ibang options. Mainly, ang nakikita ko is PRP na very trusted na. So, basically, for those na hindi alam yung PRP, kukuha sila ng dugo mo and then, di ba, very star student ako talaga ni Doc. Si Doc yung nag-explain sa akin. So, basically, kukuha sila ng dugo mo tapos ilalagay nila dun sa machine na umiikot para centrifuge. Di ba? And then, yung liquid gold na plasma, kukunin nila and then i-inject nila sa hair. Sa scalp, no? Sorry, sa scalp pala. And then, yun yung mag-stimulate ng growth. Tapos meron pang iba, Doc, natutuwa ako yung parang may gun na parang tinatahi yung pero hindi naman tinatahi. Di ba? Oo, yung sound lang, no? Palaging patient. Pero yung favorite ng patients ko, cause parang halos 0 to 1 na, no? Pabilis kasi and very thin yung needle. Dahil mas mabilis kaysa sa pag nagmamanual inject ako. Less pressure yung nafe-feel nila, so less pain. But syempre, hindi naman lahat meron nun. And syempre, nagsisimula naman ako, wala naman nun. So, local or yung manual technique of injecting, yun din ginagawa ko. But platelet-rich plasma has been there for decades and decades. Nag-start siya for wound healing and then sa face, diba, sa mga acne scars. Yes. And napansin nila, naaral namin, actually, we have done researches on platelet-rich plasma na talagang, no, it really helps with hair growth. Kasi meron siyang growth factors. Yung platelet-rich plasma, yung sinasabi mong liquid gold. Kaya yun yung ini-inject. And the good thing is, galing sa'yo. So, you're not scared about allergies, diba? So, PRP, Doc, yung pinaka-matagal nang nandito and I guess may certain level of trust na tayo when it comes to it. Kasi marami na na-publish na papers about it. So, I guess kung leaning towards the evidence, PRP is there. I'm sure i-remind mo ulit, Doc, na minoxidil and finasteride. Yun pa din, na first line. First line talaga. Ito is just a really good add-on. Pero ang next naman, Doc, na ito actually, Doc, ikaw ang kumbaga nalaman ko to through you, na meron palang ganitong technology and this is called exosomes. So yung understanding ko nito, mga growth factors sila para instead of kumuha ka sa blood mo, meron na agad na growth factor. Does that make exosomes a more reliable option than PRP? Actually, naghahanap pa rin ako na research comparing PRP and exosomes. Ang mga nabasa ko is systematic reviews, kinulate ko lahat ng studies connecting hair restoration and exosomes. So at least yun meron na. So if you're asking for an evidence base for exosomes. Exosomes, 1900s pa yan eh. They're used for communication. Pag nagko-communicate yung dalawang cell, nagpo-produce siya ng mga helpers, no? Such as the hair growth factors. Yung hair growth factors na yon, nakikita mo rin doon sa platelet-rich plasma or PRP. Yung dalawang yun yung common for hair growth. Halos pareho sila ng meron. Yung PRP, may isang study na nagsasabi na as you age, bumababa din yung hair growth factors na content niya. But remember, sa ating galing yun, di ba? So, wala ka masasabi ng allergies. Yung sa exosomes naman, dahil laboratory-based siya, so minake sure na greatest quality yung mabibigay niyang hair growth factor. Kumbaga parang pareho naman silang may pros and cons. Yes, kasi I guess, correct. Parang PRP, I guess since matagal na rin siya nandyan, it could be cheaper. Also, yun nga, marami ng publications. Exosomes naman, it's a newer technology, so the data compared to PRP is medyo mas konti. Mas konti. But at the same time, promising siya. In the end, ang iniisip na is number 1, budget. No, concern nila yon. And number 2, kung mag-extract o hindi. Or yung mga nagmamadala, usually yung mga doctor friends or yung mga sobrang busy in life, ayaw nila nung matagal. Of course, it takes longer if PRP kasi sa centrifuge ko pa. At pag kino-compute ko, usually mga 45 minutes. Yung isa, 15 to 20, tapos na. Kasi microneedling. Ang FDA approved lang ngayon for exosomes ay microneedle. Kasi sinasabi nga doon sa studies na sobrang liit niya. Sobrang liit niya, kaya niya sumingit kahit ipahid mo. But honestly, hindi ko masyadong makita talaga improvement kapag pahid-pahid lang. So usually microneedle. So another procedure, Doc, na very, very curious ang maraming tao about, kahit na napakamahal niya, yun ang keyword, napakamahal, hair transplant, diba? As in, meron mga videos na nagba-viral yung mga lilipad sila sa Turkey. Yeah. Tapos uuwi sila on a plane na may ganun yung... May bandage. Oo, may bandage yung buhok nila. Yeah. So it seems to be a very popular procedure na parang it solves the problem of hair loss talaga, diba? So siguro I'd like to know, Doc, yung thoughts mo about hair transplant, yung accessibility niya siguro sa Philippines. Siyempre, in the end, ang talagang pinaka maganda yung result, yung kung gusto mo talaga na bumalik yung hairline mo, it's really hair transplant. Hormone dependent yung dito. Kaya dito lang yung apektado ng androgen, testosterone, DHT. Yung occiput,
or yung dito, yung mga buhok dito sa likod, walang effect doon yung hormones. Kaya, hindi nakakalbo ito. Ito lang. Kaya ito yung kinukunan. Kaya dito yung kinukunan para dito. Okay. Kaya, iniisa-isa. Now, there are two types. FUT, follicular unit transplantation, and FUE, follicular unit extraction or excision. Yung FUT, lumang panahon na yon, pero ginagawa pa rin namin minsan kasi pag kailangan madaming hair yung kailangan. Kukuha lang kami ng strip ng hair dito, tapos ikakat namin into single, or triple, or double na hair follicular unit, tapos yung ilalagay dito. The good thing is, meron pang save. So, pwede pa ulit isang strip, pag nakakalbo na ulit. But syempre, may mahabang scar, kita minsan. Tsaka may tahe yun, so babalik ka. Yung FUE, isa-isang punch, isa-isang tinatanggal. Tapos, lalagay mo sa petri dish na merong import para hindi mamatay, para moist siya, at saka ilalagay pag nakahiga ka na. Isa-isa rin. So, ganun siya. The good thing with that, syempre, mas matagal siya, no? Kasi isa-isa, tapos ilalagay dito. Good thing is, pag humaba yung hair mo, dito, hindi halata. Kailangan mo pang ganunin to see the scars. Kasi nga, distributed. Pero madaming pros and cons pa rin. Kasi yun, dahil spread out na, pag kunwari sa second wave or nakakalbo ka na ulit, parang mas medyo mahirapan kaming kumuha ng another. Kasi nga, nag-distribute na. Yes, Not unlike yung FUT, di ba? Pareho rin may pros and cons. I guess depending pa rin on your situation. Kapag ba nag-hair transplant ka na, magkatapos na yung problema mo, hindi mo na kailangan mag-minoxidil, mag-finasteride. Kasi may nakita ko iba nag-per-maintenance, nag-mesotherapy pa sila, may gun pa rin na inaano. So, ano yung doc, may maintenance pa ba siya? May hindi na? Or does it depend from person to person? For me, hindi ako pumapayag i-hair transplant yung isang patient kung ang point of view niya ay hindi na siya iinom ng finasteride at magpapahid. Why? Kasi yung dito, yun lang yung nilagyan mo ng buhok. But syempre, meron pa yung dati mong natitira na may buhok pa, pero in 10 years, magre-recede na rin. So, mangyayari nun, yung hair transplant mo, luscious pa, makapal pa, and then may space, and then yung naging totoong recede na hairline. Diba? Okay. So, kailangan mo pa rin, may maintenance pa rin. Para mas slow down yung pag-recede din. Syempre, hindi naman natin talaga makokontrol yun. Kaya nga meron mga second wave, tapos gagawin mo ulit yung hair transplant. But not all ginagawa na ganon. Lalo na kapag naka-finasteride ka pa rin and minoxidil. Yun pa rin talaga, bumabalik tayo sa finasteride and minoxidil. Move naman tayo to yung mga, sinasabi nilang alternative treatment. So marami to, Doc eh. Merong mga iba, they resort to herbal remedies. Like yung mga iba, rosemary oil. Actually, nag-viral siya, Doc, sa abroad. Okay. Na parang maglalagay ka ng certain brand of rosemary oil or yung iba dinidilute nila sa tubig, nilalagay nila dun sa squeeze bottle. Tapos ginagano nila, sinusuklay nila sa buhok nila. Also, Doc, yung mga herbal na basically over-the-counter products. Mga let's say, hair loss, herbal shampoo, hair loss, herbal conditioner, hair tonic, mga ganyan. Kasi nag-emerge na rin sila sa market. Actually, kung wari, mga 5 years ago, yung herbal na yun ay yung aloe vera. Yung tatay ko nag-grow sa garden. But syempre, kailangan parang talaga manufactured na siya para walang allergic reaction. Kasi hindi yung pwede yung mula talaga sa root, no, dun sa plant na yon. Number 2, yung saw palmetto. Yung saw palmetto, baka narinig nyo yun. Yung talaga yung sikat na parang alternative. Kasi, ano rin siya, 5-alpha reductase inhibitor. Just like finasteride. DHT blocker din. DHT blocker din siya. But of course, if halos pareho lang din naman siya with finasteride, then dun ka na sa sure, right? Na FDA approved pa, diba? And then, yung rosemary, research ko about it. It's really for nourishment lang ng hair, moisturization, and improve the blood circulation. So what kung may improved blood circulation? Kailangan yun for the nourishment. So, yun lang talaga siya. But remember, dahil sa pinag-usapan natin kanina, it's not just about blood circulation and nourishment. There's also hormones. That's the number 1 factor, right? So, kaya parang add-on lang siya. And kung ganun din naman, na minute lang talaga yung kanyang work, then why not focus your budget dun sa talagang major na magbablock ng reason bakit kami hair loss. There are other remedies naman na vitamin-based. So, yung mga biotin. Sobrang sikat niyan, Doc. Yung mga biotin supplements, lahat na lang may biotin. I did discuss it with a derm before na hindi naman pala daw lahat ng hair loss is biotin deficiency. Correct. So, ang ganda nun nung sinabi ng dermo, hindi naman lahat ng nag-hair loss ay dahil may biotin deficiency. As I've said earlier, kapag nagpatingin yung patient sa amin, pinapa-blood work up namin. And hindi lang talaga yon tungkol sa biotin. There's ferritin, vitamin D, and zinc. And at the same time, parang ang unsafe daw dun sa biotin is, magpapa-blood test kapag nag-take ka raw ng biotin, pwede niyang ma-alter yung totoong result daw. Yes, oo. May ganun nga eh. So, kung may ganung risk, kanina meron akong patient na ganun eh. May lab test siya, tapos further lab test kasi na abnormal. So, yung cost nun, nung additional test, nakalimutan yung
nagbabiotin lang pala siya. So parang sayang kung hindi na lang siya nagbabiotin. Less pa yung ginastos niya unang-una sa biotin and second dun sa next blood work na test niya, di ba? Parang. But remember, meron pa ring studies for biotin. It's just that small studies pa. And it's not usually the main thing or the main factor talaga. Alam mo naman sa Pilipino, kailangan on a budget din naman tayo. So just focus your budget kung ano talaga yung tama in first line. Kasi Doc, ang usual na reasoning ng iba, why nag-hair supplement sila over yung mga medications? Oh, I know. Dahil herbal, mas safe daw. Mas less side effects daw. Kasi di ba, kaya magsusopalmeto sila kasi DHT blocker siya, pero natural, wala yung side effects ng mga birth, ganyan. Hindi ibig sabihin na organic, no, it's allergen-free. Oo. So, yun lang yung pinakasagot. Meron talaga akong patients, no, mga kamag-anak, na nag-allergic reaction. So, hindi ibig sabihin plant-based, nakatakas ka for an allergic reaction. And if, kunwari, severe type yung allergic reaction nun, pwedeng mag-cause ng scarring, alopecia, right? The reason why yung, kunwari, mga side effects, for example, the erectile dysfunction, loss of libido, it's not because synthetic siya yung gamot. It's because of the mechanism. We go back, no? Binablock niya yung hormone. Kung yung herbal na yon, ang mechanism din niya is to block the hormone, then you still feel the side effect. Regardless kung herbal siya or hindi, kung DHT blocker siya, magkaka-effect talaga sa hormones mo. Oo nga, no? Gusto nga sana natin yon, di ba? And we're not really against it. Ang gusto ko lang sana, if makabalik man tayo sa, if it's evidence-based. Yes. Para talagang pag kinausap ko na may pasyente, ito, meron ako may papakita. Hindi lang yung, itong pasyente to, isa lang, tapos ito, nag-effect siya. Pero ito, buong mundo, inulit din, ginawa rin yung procedure, and ito meron ngang result. So I guess, Doc, for hair loss treatments, lalo na yung finasteride and minoxidil, how long does it take para makakita ng significant results? And ano ba yung mga factors na kailangan natin i-consider? Okay, so for minoxidil, meron muna siyang 3-month period kung saan mag-hair fall muna siya. So yung mga times, kailangan masabi yun ng dermatologist mo. Kung hindi, galit kayo sa amin kasi lalong nalagas yung buhok. But pine-prepare kasi yun for new hair growth. So for that, mga 4th month bago ka makakita ng change for minoxidil. Now for finasteride alone, it's 6 months. But there's a study that when you combine finasteride and minoxidil, topical minoxidil, inom ng finasteride, as early as 3 months, you can see a change. So before you take anything, kailangan talaga nakapag-consult kayo. Why? Usually, nagpapa-baseline kami. And history, kung wari merong history of prostate cancer, yung mga ganun, di ba? So mag-baseline, di ba? Para ganun lang naman. Especially if mayroong history. Kaya importante na mapatingin nga. Kasi ang dami naming checklist bago naman mag-prescribe, di ba? Now, for minoxidil, the correct percentage is 5%. Once a day ang pag-apply sa babae, twice a day sa lalaki. And remember na dapat hindi siya tumulo sa areas na hindi dapat magkabuhok, such as sa forehead or sa kamay. So pag-apply mo, hugas ng kamay agad. Diba? Or sa pillow, pag kunwari, patuyuin mo muna bago ka humiga kasi pag ganun mo sa pillow, pwedeng nandun yung minoxidil, magkakabuhok dito. Hindi na kailangan na 6% or 20%. But remember, more concentrated ang minoxidil, higher chances na magkaroon ng allergic reaction. And ito, Doc, any words of wisdom for someone na currently struggling with hair loss? Alam mo, ang dami na nating na-discuss about different types, no? Remember, yung most common, non-scarring pa rin. Ibig sabihin, meron pa rin chance na tumubo. At yung Philippine Dermatological Society, no, kasama kami sa pagtuturo sa lahat ng mga dermatologists, no, tinuturo yun since residency on how to take care of the hair, skin, and nails. At ang dami-dami ng medical as well as procedures na pwedeng gawin para ma-maintain ang iyong crowning glory. Kailangan lang mag-consult. Kasi marami nga ng diagnosis, pero don't worry. Pag tama ang diagnosis, tama rin ang treatment. Nakikita mo naman ako on social media na I keep on lecturing, no? Kaya I'm very, very confident na the 17 institutions na accredited ng Philippine Dermatological Society, kayang-kaya talaga ang any hair loss disorders and the proper treatment that is evidence-based. But if you really need to see me, we have 3 institutions, training institutions, PGH, East Avenue, and RITM. Okay? But of course, syempre, ang dami rin naman talaga. Alam mo ba na around 1,400 na rin naman yung board-certified dermatologists who can really treat, no, or manage your hair loss concerns. Doc Cheska, thank you so much. This has been such an informative discussion. And if you guys want to see more videos of me talking with a dermatologist, maglalagay na lang kami dito sa part ng screen na to. And as usual, just let me know your requests kung meron pa yung ibang topics that you want me to talk about. But for now, we will see you in the next video. Bye!